Want to eat more? Try our best appetizer. This will really twist your tongue and enhance your taste. This is our best Chinese pickles. Nobody can deny to try it. It's very delicious. And you can eat more. So ayan, gagawa po tayo ng Chinese pickles. Ang ating pipino, ating radish at white ginger. Ito po, white young ginger. Ito po ay ginagamit sa paggawa ng pickles o pwede ito isahog sa meat. At ang pinaka-special use nito ay yung niluluto nilang pig trotters. Yung paa ng baboy, yung sa unahan, yung hindi malaman, halos balat lang. Yun po usually ang niluluto nila. Hawig sa luto natin na umba. Pero sa kanila, meron silang formula at mayroon din silang sariling soy sauce at black vinegar na pinagsasama-sama with Chinese sugar. Yun ang ginagawang parang humba. Usually pag may nanganak, tsaka nun nagluluto. Kasi parang pasalamat nila na mayroong new blessing sa family. Pero as of now, gagawa tayo ng Chinese pickles. Ayan na guys, oh, white na white, fresh na fresh. Ang ating white young ginger. Ayan, i-slice pa yan natin. So ito na po lahat ang ating mga sangkap. Ayan yung ginger, carrots, cucumber, at yung ating radish. Yan lang ang pagsama-samahin natin. So, I wash well and drain well. Dapat walang tubig. At ito po ang gamit kong vinegar. White rice vinegar. Kahit ano pong vinegar pwede naman, pero ako ito ang ginagamit ko. At ayan, gagamit po tayo ng ceramic spot para hindi may kalawang ang pagpapakulo ng ating vinegar and sugar. I add half teaspoon salt at ito pong white pepper. Hindi po ako maglalagay ng sili kasi ayaw ng manghang. So, ayan po. Just boil it. And then, let it cool later. So, ayan, kumulo na po. Pwede na natin stop ang fire. Ayan. Basta tunaw na yung asukal. And, let it cool. Huwag po natin ilalagay na mainit pa or kahit warm. Huwag po natin ilalagay kasi lalambot yung mga sangkap. Yung carrots, yung cucumber, yung radish at ginger, lalambot po siya. Kaya, dapat talagang malamig na ang vinegar solution. Kasi po, mawawala ang crispiness kapag mainit pang ilagay. Okay? So, ito na nga guys, drain na drain ang ating mga sangkap. So, ilagay na natin. Ang dami pa rin, kala ko kakunti lang. So, ayan, kahit po drain na drain siya, pero may lalabas pa rin dyan na juice. Juice ng ating mga ingredients. So, ayan, i-mix lang natin para makasip ng lasa ang ating mga sangkap. At mamaya-maya, ilalagay na natin sa mga malinis at sterilized na bottle. Mas dapat po ilalagay natin sa glass, hindi sa mga plastic. Kahit nga po itong pinaglutuan ko, this is ceramic spot para hindi walang na tatanggal na anumang maliliit na particles. Kung sa mga kaserola kasi, hindi daw maganda yung pakukuluan ng maasim. So ayan guys, almost ready na ang ating Chinese pickles. Mas prefer nila ito guys kasi hindi na wawala yung crispiness kapag malalaki. Mas gusto nila yung may solid silang nangunguya kaysa nung shredded pickles. Sa atin kasi, shredded pickles ang ginagawa natin. At yung gamit nila, syempre, chopstick. Mas maganda ito. Isisipit ng chopstick. Ayan. Malasa naman siya guys kasi nakasuk yan. Kung kailan mo gusto kumain, nandyan lang yan nakababad sa suka. Sa mixture of vinegar. At hindi yan guys nasisira. Ilagay lang sa rep. Kahit ilang buwan. Ayan. Okay. Ang ganda ng kulay, di ba? Sarap na naman ito. It's there already, our Chinese pickles. So yummy. This is for appetizer.